Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan na yan. So meron akong chika sa inyo at ito po ay hindi magugustuhan ng mga anti-Duterte. Hindi ito magugustuhan ng mga dilawan at pinklawan dahil itong natuklasan natin mga kaibigan ay magiging dahilan upang maging Pangulo ng Pilipinas itong si Vice President Sara Duterte kung hindi nila ito magagawan ng paraan. Kaya ingat-ingat kayo sa pagpapalusot. Ingat-ingat kayo sa paglilihis ng anomalya sa flood control projects, no? Ingat-ingat kayo sa pagbibintang sa mga Duterte. Dahil malinis ang mga Duterte. Walang bahid ng korupsyon. Ilang beses na nating napatunayan yan. Unang-una pa lamang, inilabas po ni Congressman Pulong Duterte ang isang nakabookbound na libro ng accomplishment ng Davao City. Pangalawa, bumisita doon ang DPWH Secretary na si Vince Dizon. Nakita niya kung gaano katibay, kaganda ang mga proyekto, istruktura sa Davao City. Ang mga flood control projects ay talaga namang gumagana at talaga namang ginawa ang tama at nararapat nang ayon doon sa plano ng flood control. Hindi po substandard ang mga ginamit. Magkaroon po man ng lindol ay hindi po masisira itong mga estrukturang ito dahil tama at naaayon po doon sa requirements ng isang building. Nabanggit yan ni Vince Dizon. Pangatlo, nagsagawa din po ng interview ng investigative report itong si Jessica Soho. Kinausap din po niya si Vince Dizon. Malinaw ninyong narinig na maayos at bakit nga ba sa kabila ng napakalakas na lindol ay nananatiling matatag itong mga gusali sa Davao City. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Walang korupsyon, walang anomalya, maayos na pinapatakbo ng mga Duterte ang Davao City. Kaya anumang bintang ang gawin ninyo, ito po ay mawawalang saysay. At ito po yung natuklasan ko. Dahil sa ginagawa ng administrasyong ito, sa ginagawa ng mga cabinet officials, sa ginagawa po ng mga opisina o ahensya ng gobyerno, na pagtakpan itong si Romualdez, pagtakpan itong si BBM at ilihis sa mga Duterte ang pagbibintang ay lalong sumasadsad ang tiwala ng maraming Pilipino sa Pangulo. No? Obviously yan, wag nyo nang lukuhin pa ang sarili ninyo. Ako, data scientist ako, statistician ako. Yung sinasabi ninyong mataas na rating na ginagawa, no? Yung mga survey na yan, hindi ako naniniwala dyan dahil statistician po ako, master's degree in statistics, no? Best in thesis when I was in college. Nagtrabaho po ako sa pinakamalaking research company sa buong mundo. Alam nyo yan. 'Di ba? So eto na. Dahil sa ginagawa ni Remulla, isa na namang grupo ang mawawalan ng tiwala kay Pangulong Marcos Jr. Ayan, obvious na yan. Obvious na yan. Sukat ba namang tirahin niya yung JIL? Ayan, yun po yung sinasabi ko, JIL. Tinira mo yung JIL, si Joel Villanueva, merong resibo. Dinismiss na nga ni dating ombudsman na Samuel Martires yung kaso laban kay Senator Joel Villanueva dahil walang sapat na ebidensya.
May certificate pa. Bukod sa desisyon, may certificate pa, may clearance pa na ipinakita si Senator Joel Villanueva. Kakasuhan mo yung merong resibo. Kung hindi ka ba naman, Diyos ko po, abogado ka ba? O, tapos, kakalabanin mo yung dating ombudsman, Duterte appointee yun. Duterte appointee yun, si Samuel Martires. Pero never nakialam. Nung siya po ay ombudsman pa lamang, never siyang nakialam. Hindi niya hinawakan, hindi niya ipinagtanggol, at hindi din siya nilapitan ng mga Duterte, o ako'y nag-appoint sa'yo, baka naman pwede mong i-absuelto to, ganyan-ganyan. Wala. Malinis ang pangalan ni Samuel Martires. Kaya nga, totoo yun. Hindi kinakailangan mag-ipangalandakan mo yung iyong mga ginagawa dyan sa opisina. Magtrabaho ka. Ikaw, panay ka media. Panay ka interview. Sablay naman. So, ito na. Malaking grupo yan, JIL. Yan. So, sa mga JIL ha, nakita nyo na kung gaano ka traidor itong administrasyong ito. Sa mga JIL, obvious na yan. Pagka-traidor yan. Yung pilit nilang ibinibintang ang mga sisi kay Duterte, pero wala silang makita. Ngayon, ginagamit nila si Joel Villanueva para ay nako. Magising na kayo. Obvious na yan. Pero ito ang katotohanan dyan. Nako, Iglesia ni Cristo. Ayan. Hindi na yan sa administrasyon. Obviously na yan. Obvious na yan. JIL. Nako, malaking grupo din yan. Santissima. Malaking grupo rin yan. Ano pa? Kingdom of Jesus Christ. Diyos ko po. Yan pa lang sa tatlo na yan, mga te. Wala na. Duterte na yan. Sa 2028, maniwala ka sa akin. Sa dami ng magagandang ginawa ni dating Pangulong Duterte na obvious naman. Ewan ko na lang kung manalo pa kayo. Pangatlo, itong Business Chamber of Commerce ba yun? Kinuhang speaker itong si BP Sara. Tapos hinighlights pa ni BP Sara yung teknolohiya, yung technology, yung AI. Gamitin para matigil itong korupsyon, itong pandarambong. Ang yayaman nun, mga negosyong yon, Ayala ba yun, yung mga businesses na yon? Ay, promise, yung mga business ng mga yon, kayang-kaya nilang gumawa ng mga tools powered by AI. Ay, madali na yan, yung corruption na yan, madali na yan, yung blockchain, hindi lang blockchain. Ay nako, nagtrabaho ako sa ADB, sobrang galing ng technology. Nagtrabaho ako sa SGV and Company, sobrang galing din ng technology. Nagtrabaho ako sa Accenture, ang gagaling ng mga programmers, developers, lahat na AI expert, yan, machine learning experts. Ay naku, nasa Accenture lahat yan. Kaso yung Accenture, BBM yan eh. May maliit lang naman yan. Hindi naman lahat. Pero yung mga executive ng si Accenture, BBM yan. So eto na mga kaibigan. Isa dyan sa nakikita ko, mawawalan talaga ng tiwala ang milyong-milyong Pilipino kay Bongbong Marcos. Ayan. So, basta malaking grupo yung JIL na sinira ninyo yung tiwala ng maraming Pilipino. Nga pala, andun sa Davao, ang daming mga negosyante doon ngayon nag-iisip magtayo ng negosyo. Yung si PBBM nasa abroad na naman. Pagdating dito, may pangako na naman yan. Bibigyan na naman tayo ng malaki-laking pangako. May investor tayo. Ayan, naka 4 years na wala pa dito yung mga investor na pinangako niya nung mga nakaraan. Santissima, oo. So anyway, good morning everyone.